Hello mga ka-trade, quick analysis lang tayo dito kay gold kung ano yung magiging possible na next move niya today at sa mga susunod pa na mga araw. So dito sa DXY, ito yung diniscuss natin sa last Sunday sa Forex Weekly Outlook natin. So nagkaroon dito ng demand and tapos nagkaroon ng retracement. Diba dito sa part na to, last time, nagabang ako dito ng sell position pero ang nangyari, hindi siya nagbigay ng confirmation dito. Nagkaroon pa ng break of structure pero last Thursday or kahapon 2 a.m. ang nangyari, nagkaroon ng Fed interest rate which is bigla siyang bumagsak. At ito rin yung analysis natin last time na possible nga bumalik siya dito sa demand kung saan siya nag-start para i-mitigate niya itong fair value gap at saka itong demand area na to. Alright? So ngayon, yung current price natin dito kay DXY, nandito na siya sa demand. So kapag bumaba si DXY, kadalasan na tumataas yung mga currency pairs against US dollar. So kagabi, nakakuha tayo ng magandang trade kay gold at saka kay Bitcoin. And then, actually, medyo mataas-taas pa konti yung target profit ko. Clinose ko na kasi possible na bumalik. Kasi bakit? Nung bumaba siya dito, ayan, so mayroon pa naiwan ditong fair value gap and then may fair value gap pa dito. So possible kasi mag-bounce yan. Diba? So yung profit natin baka masayang. Alright, so dito sa analysis natin kay DXY, so possible today or next week, mag-aabang tayo dito ng buy confirmation. So kapag nagbigay siya dito ng buy confirmation, so yung mga hanapin natin ng mga setup dun sa mga currency pairs against US dollar is puro bearish. Right, so sa ngayon, wala pa akong nakikita magandang confirmation sa 1 hour or 4 hour. Alright, so abang-abang pa tayo today or possible next week. So tingnan natin kung ano yung magiging possible move ni gold. So ito pa yung mga drawing natin last Sunday. So kung mapapansin nyo, mayroon tayo nilagay dito na possible na bumaba siya dito sa demand, which is nangyari, and then nagkaroon ng news, ito lumipad. Alright, so dito sa area na to, ito ba yung nagkaroon ng news? 2 a.m. Yes, ito nga yun. Check natin. 2 a.m. Yon, ito yon 2 a.m. Alright? 2 a.m. 10 p.m. Double check natin na. 2 a.m. 7. Ito yung New York. Kagabi dito na. Alright. So dito, ano ba tawag dito? Last Wednesday, mayroon na akong entry dito. No, nagkaroon dito ng, i-delete lang natin to. So, nung nagkaroon dito ng direction or panibagong or tinatawag nating market structure shift. So, last Wednesday, nakapag-entry na tayo dito sa level na to. Ito, ayan. Okay, and then na-liquidate niya na to, itong area na to, and then pati itong buy side and sell side liquidity. So, ngayon guys, nagkaroon ng break of structure. Inantay ko na bumalik dito sa area na to. Yes, ito pala yung news na yon. So, Thursday kasi itong tatlo na to, itong blue, green, red. So, and then itong blue na to na light, itong parang background na yan. Ito yan today. So, tama, last Wednesday or last Thursday 2 a.m. Sorry guys, medyo nalilito lang ako. So, last Thursday 2 a.m. nagabang ako dito ng confirmation dito sa area na to. So, dahil may news, umalis muna ako sa market at inantay ko siyang bumalik. Nung umakyat siya dito, inantay ko siya mag-retrace dito sa may discount or sa may demand na to, and then dyan ako nag-entry, and then yung profit ko nandito. Actually, target profit ko sana mga dito sa area na to eh. Alright, so ginawa ko tinipi ko na siya dito, and then umalis na ako sa market. And then tingnan nyo kung di ko tinake profit yung bumalik. So, sayang din, di ba? So ngayon, kung nihimayin natin itong gold, nakikita ko guys na possible na mag-bullish na ulit si gold. Sana may mapulot kayong idea dito. Alright? So, paano ko nakuha yung idea or ano yung naging confluence ko na possible na mag-bullish na si gold? So, dito sa level na to, nagkaroon ng liquidity grab, umakyat. Ayan, nagkaroon ng market structure shift. Inantay ko dito sa demand na to
Dito sa demand na to, nagkaroon ako ng entry pero na stop loss ako kasi nangyari, umakyat at biglang bumaba. So ngayon, nung umakyat ulit siya, nagkaroon ulit ng panibagong market structure shift and dito ako nag-abang ng confirmation sa demand na to. And then, nung 2 a.m., bigla siyang lumipad. Ayan. Bigla siyang lumipad sa area na to and inantay ko siyang bumalik at dyan ako nag-entry. Mga 1:2.5 lang din yung naging profit ko dito. Ayan. So mga 1:2.5, rinos ko na yung market. Ganon din sa Bitcoin. So sa ngayon, in-expect ko si gold possible na bumalik pa siya dito sa demand or lakihan na natin. Dito sa demand area na to. And then dyan tayo mag-aabang or dyan ako mag-aabang ng buy confirmation dito sa area na to para mag-place ng long position. Para i-take profit natin to, itong swing high, and swing high. Alright? So sa ngayon, nag-aabang pa ako ng additional confirmation. As long as hindi niya ma-break to, kasi ito guys, so hindi niya na-break. So kumbaga, nagkaroon dito ng support at protected to ng mga malalaking traders or mga banks or mga sharks or whales. So ngayon, dito sa area na to, mamaya or possible next week, starting Monday, mag-aabang ako dito ng buy confirmation para sa long position. So baka possible na diyan na mag-start ulit yung paglibad ni Goldie. So titignan natin. So medyo matagal-tagal din to. Ito, swing high, and yung mga possible na liquidity. Kasi si gold yan, possible na lumipad yan. So guys, yun yung analysis natin dito kay gold. O sana mabilisan lang tong analysis natin. Sana may nakuha kayong idea. Actually, ginawa ko lang tong analysis para i-share sa community namin. Pero i-upload ko na rin to sa channel natin para meron na rin kayong idea. Alright, so yan lang guys yung analysis natin dito kay gold. Mag-subscribe ka na para updated ka sa mga upcoming videos natin. So yan lang for now at kita-kits ulit tayo sa next na video. See you!